Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na nilalagay sa ano. Unang-una, because napaka-notorious ng rock netting sa corruption, nagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Nagbawal na yan. Pero ginawa pa rin. Tungkol pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang charge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So times 4. Times 4. So 75% ng kontrata kinikbak. So that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have begun to learn from the LGUs, hindi na lang nandyan yung LGU na nakapantay. But the LGUs are complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o kontrakto doon sa lugar ko, magpukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganon. Walang ganon na ginawa dito sa lahat nito. Ito pa, kapag tapos na raw yung project, dati, gobernador ko, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya hindi makapag-inspeksyon sila, pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila, hindi magandang pagkagawa, hindi sapat, o mahina, o whatever. Wala nang magawa yung local government executive. So tinanggal yung SOP na yun. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ipapalit natin. Because the local government, alam niyo naman ako, matagal ko na sinasabi, because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw tinitignan, ini-inspection namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung mga opisyal, but ordinary people. And kaya sila yung nakakaalam. That's why that acceptance is so important.